Kung makakasama mamaya yung mga OGT natin siguro, nasa na ba yung mga OGT natin? Para naman maranasan nila. Nararanasan na nilang mag-news doon sa ating RTV, ano? So, dito siguro ay para maranasan naman nila dito sa ating TC Patrol. At mula po sa himpilang higit natin pinagkakatiwalaan at mas pinapakinggang boses ng paghahatid balita, TC Patrol pa rin po. Tarlac City Patrol, Miyerkules at saka Sabado. Ayan, mamaya po with the DepEd guest natin, si Attorney. Okay. Ayan, marami nagtatanong kasi ano ba yung mga updates natin sa ating pong Claraa 2024. So, with me, mamaya po. Akala ko Attorney Halili eh. Yes, si Attorney Halili. Nandito yung wait lang, ano? At siya po ang makakasama natin. The Legal Officer 3 ng DepEd SDO Tarlac Province of Tarlac, si Attorney Dominic Oswald C. Halili. Nako, ayan, mga updates. Ano ba ang preparation natin para sa ating Claraa 2024 na alam naman natin dito po gagawin, ano? Sa ating pong TRP, Tarlac Recreational Park. Ito yung ating isa sa dinadayo, ano? Even yung mga palarong pambansa, ginawa na po dito sa atin sa Tarlac Recreational Park o TRP dyan sa bayan ng San Jose. So mamaya with Attorney Dominic Oswald Halili. So marami siyang isi-share o ibabalita po sa atin. Siguro pakitawag mo na yung mga OGT natin. Ayan, pasok na kayo. Andito na pala yung ating mga magagaling na mga interns natin from AMA. Okay, so tabi na lang kayo. Ayan, si Winona and si Marvin. Okay. Bati muna kayo. Bati muna kayo sa ating mga viewers at listeners. Kami po ay naka-streaming na. Nasa DCTC Radio Pilipino. Tarlac po tayo. FB page. Shared. Paki-share mo na lang dun sa akin, ano? Dun sa aking Marilyn Chamson. So, happy morning. Kumusta itong ating mga, masigasig, magagaling na mga interns natin from AMA. So, bumati. Siyempre, ladies first. Hi, Winona. Hello po, Miss Leng. Good morning po. And siyempre, bumati ka sa lahat ng ating mga listeners and viewers. Magandang umaga po sa inyo. Kamusta po kayo dyan? Ayos na ayos sila. Kamukha natin. They're good and we're good. And siyempre, si Marvin, kamusta? Happy morning. Happy morning, Miss Leng. Uy, napaka-ano naman yung boses ni Marvin. Marvin, usog ka ng konti kay Winona. Ayan. Tsaka yung mic niya. Konti pa doon na Winona. Yan. Para naman isang, left, move ka pa left. Yan. Okay. So, sana, picturean mo naman sila kasi parang matatapos na sila dito sa atin dito sa ating itong kanila pong parang immersion. Ayan, ano? At salamat sa AMA. So, first time dito sa TC Patrol. Yes, first po. time sa radyo. Yes, po. Sa FM. Ay, nag-FM na po. Nag-FM na rin kayo. Anong ginawa nyo sa FM? Nag-ano po kami ng balita doon and tinanong lang po kami doon po. Oo. Senior high school na ba kayo, Winona and Marvin? Yes po. Okay, hanggang kailan ang pasok ninyo this school year 2023-2024? Sa ngayon po, hindi pa po namin sure. Medyo magulo pa po yung kung kailan ang closing ceremonies natin, ano? Pero nag-start ng school year parang July, August. August po. August, okay. Kasi yan yung talagang approved na ng DepEd noon, ano? So, hindi nyo pa alam kung early June kayo,
magtatapos, di ba? Opo. Okay. Ang lakas ng ulan kahapon? Yes, Yes po. po. Grabe. Pati po yung hangin, super Oo, lakas. nandito ba kayo? Nasa bus po ako nung malakas yung ulan po. Oo, napakalawak nung localized thunderstorm yun, ano? May kasamang napakalakas na hangin. Pero anyway, so sila po, sa RTV, nakakasama natin sila dun sa kanilang video. Ayan, nag-interview dito sa trade fair ng ating 26th na Tarlac City 26th anniversary. And now, nako, bago kay Attorney Dominic, ito muna, mga estudyante muna. Kasama kayo sa Claraa? Hindi po. Hindi. Hindi kayo mga players? Hindi. Hindi po. Hindi. Okay lang yan. So, Winona, anong i-share mo sa akin dito sa ating updates? Or, Kuya Sito, nag-ano na ba tayo? Aldrin, pakilang yon para makita ko si Kuya Sito. Nag-ano ka na ba? Nag-news ka na ba ng 15? Ayan. Okay na? Thank you, Kuya Sito. So, Winona, ano ba ang latest? Ano ba i-share mo sa akin? At sa mga viewers and listeners natin na nakaantabay. Go ahead. Para po sa Tarlac updates, the power of love and care. 373 paw and claw Sam pets sa Barangay Central ang nakakuhanan ng City Veterinary Office ngayong Sizzling Day sa program handog ng free anti-rabies vaccination ng City Government of Tarlac na naging posible dahil sa gentle care and warm love ni Mayor Christy Angeles for Pets, parte ng 22-in-1 Angel Care Program. Bukod sa anti-rabies vaccination for pets sa barangay, tumatanggap ng walk-ins mula Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. except holidays. And City Veterinary Office sa barangay Binauganan harap ng bagong LTO building para sa anti-rabies vaccination. Angel Spray and Neuter Program, anti-rabies vaccination for animal bites sa Angel Care Animal Bite Treatment Center. At sa iba pang mga mahahiging libreng programa kaagbay ang City Veterinary Office. Maaari ring hintayin o mag-request ng schedule ng anti-rabies vaccination sa iyong barangay. Tandaan, ang pagpabakuna ng aso at pusa ay kinakailangan malusog, hindi buntis at 3 buwan ang edad pataas. Yes, ayan, napakahalagang paalala po yan, So, dapat yung kanilang anti-rabies vaccine, hindi buntis, at dapat 3 months dapat 3 months na yung Yes, yung po. baby na aso. Baby na pusa. Okay. So, ayan po, napakagandang update natin yan. So, si Marvin. Marvin, anong share mo sa ating mga viewers and listeners? Ano bang update natin dyan? Para sa balitang nasyonal, PBBM tiniyak na sapat na supply ng bigas sa kabila ng naranasang El Nino. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroong sapat na supply ng bigas sa bansa sa kabila ng naranasang El Nino o tagtuyot. Ayon ng Pangulo na walang dapat ipangamba ang publiko na kapusin ng supply ng bigas at mga pagkain. Sa ambush interview sa Oriental Mindoro, isinaad ni Pangulong Marcos na sa katunayan ay mataas pa ang ani sa mga lugar na mayroong patubig. Resulta anya, ito ay bagong farming techniques at pinahusay na irrigation system. Pero aminado ang Pangulo na sadyang maraming sakahan ang apektado ng tagtuyot, bagay na ginagawan na ng paraan ng gobyerno. Sa pagtungo ng Pangulo sa Oriental Mindoro, personal nitong ininspeksyon at pinsala ng matinding tagtuyot sa sakahan. Yes, tama ka dyan, Ayan po yung ating mga updates. Balitang Nasyonal and Tarlac updates. So,
siguro mamaya baka pwede kayong makabalik after the interview. Yes, Ayan, marami silang i-share sa atin, ikikwento, at kayo yung lumabas for the video. Yes. Ayan, babalikan natin pamaya-maya. Hi, Jam. Thank you so much. Ayan, yung mga alaga natin nandito. Babalik sila mamaya after Attorney Dominic Oswald Hadili, yung ating DepEd Legal Officer 3. Ma'am Crescencia Tenesa Martinez, happy morning. Salamat. Ayan, at mag-emoji ka naman sa kanila. Viewers and listeners, Mami V, alam ko nandyan ka na. Mami Mercy Balaidjun, Mami Christy, nako, advance happy birthday talaga sa iyo. Enjoy at mamaya. Advance na talaga. And Mami Edna and everyone. Ma'am Tin, Sir Enrico, salamat po sa mga Bible messages. So, Winona and Marvin, pwede kayo mamaya? Yes. Okay, salamat. Thank you po. Okay. Yes, Winona? Pasalamat ka muna. Thank you po sa pagkikinig sa amin. Yes, okay. Ayan. So, babalikan po natin ang TC Patrol. Mamaya, babalik si Winona and si Marvin. Mamaya naman po ang ating legal officer from the DepEd. After this break, stay tuned lang po. Bahagi mo, Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DZTC 828 Tarlac. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Yes, mga Kapinoy, ganap na pong alas 7:30 na po ng umaga ang oras na ito. Hatid pa rin po ito ng ACS. And this time, dumako na po tayo sa ating pong balita. Hatid pa rin po ito ng ACS. Kapwa, isa na ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa yellow alert ang Luzon at Visayas Grid. Sa abiso po ng naturang agency mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. at mula 6 p.m. hanggang 10 p.m. sinailalim po sa yellow alert ang Luzon Grid. Ito po ay matapos na kailanganing mag-forced outage ang nasa 18 power plants habang 2 naman ang nagpapatuloy pa rin po sa operasyon ngunit sa rated capacities lamang para sa kabuuang 1,518.9 megawatts na unavailable sa naturang grid. Habang ang Visayas Grid naman ay sinailalim po sa yellow alert mula alauna hanggang alas 8 ng gabi. Ang NGCP po, ayon sa kanya, nasa 20 power plants na nasasakupan nito ang nag-force outage habang siyam naman po ang patuloy na operasyon ngunit sa rated capacities lamang para sa kabuuang 604.4 megawatts na unavailable para sa naturang grid. Matatandaan ang yellow alert ay nilalabas po ng NGCP sa tuwing nagkukulang ang operating margin para makamit ang pangangailangan ng contingency requirement ng isang transmission grid. At yan ang ating balita, hatid pa rin po yan ng ACS. Conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me. Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para
with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. TC Patrol. TC Patrol. Tarlac City Patrol. Kasama ang iyong kabahagi. 39 Mindoro. DWRL 1080 Legazpi. DWRN 657 Naga. DYRB 540 Cebu. DYRL 1035 DYRN 1134. Yes, everyone. Balik po tayo sa TC Patrol at napakapalad natin dahil yung mga tinatanong niyo po, marami po nagtatanong sa atin, attorney, yung mga viewers natin, for this coming Clara at 2024. At eto po, maraming updates at talagang busy for preparation ang ating DepEd Province Attorney. Happy morning, Attorney Dominic Oswald Halili. Welcome sa TC Patrol. Thank you for having me here. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga listeners. At salamat. Nako, Christian, buti na lang. Dahil ang dami po nagtatanong, ano ba ang updates, ano ba ang mga preparations na ginagawa ng DepEd. Attorney, ito bang Clara at 2024 natin, dito sa province of Tarlac, syempre nangunguna, nag-i-spearhead ang DepEd province, di ba? Tama po yan. The Clara or the Central Luzon Regional Athletic Association Meet 2024 will be hosted by Tarlac Province. So, ang Department of Education, headed by our Schools Division Superintendent, Dr. Ronnie S. Malyari, in coordination and collaboration with the provincial government of Tarlac, our Governor Susan Yap, we have underwent series of comprehensive steps in preparing for this event. So we are excited po sa darating na Clara. It will be held starting from April 28 up to May 3, I believe. Yes, May 3. Ang magiging opening ceremony po is sa 28 at JV Yap Sports and Recreational Complex. So mag-start po ang opening ceremony ng 1:30 p.m. Okay. So, ayan. Attorney, syempre alam natin, Central Luzon, magko-compete sa athletics, ball games, etc. So, nako, so excited yung ating mga kababayan, para po sa ating Clara at 2024. Ang venue natin, the main venue for the opening is and other games sa ating pong TRP. That's correct po. Pero meron po tayong around 31 playing venues para sa iba-ibang types of sports. Could you mention those venues, Attorney? Basically po, sa mga covered court po natin dito, meron po tayo dun sa mismong TRP. Ang sports po doon will be yung football. Yes, maganda yung football natin doon eh. Baseball, yan po, mga ating sports na igaganapin po doon sa TRP. So practically Tarlac lang po ang magiging venue. Outside Tarlac wala tayo. Meron po outside Tarlac. So distributed po kasi sa iba-ibang mga provinces. Yes po, opo. Sa iba-ibang municipalities po ng province of Tarlac. Yes. Not outside kasi tayo nga ang host di ba? Opo. Pang ilang na natin to, pang-host natin ng Clara at 2024. Actually, yung last po nating hosting was more than a decade ago. So talagang na pala. Yes po. We took the opportunity to talagang prepare for this event. And as early as January actually,
nakalatag na po yung plano dyan. Nako, ano yung mga nilatag ninyo? Pwede natin malaman? Yes po. Yes, go ahead. Mostly, nag-focus po kasi tayo sa safety and security ng ating mga delegates, ng ating mga participants. Also, we prepared for medical readiness. Yeah, number one po. Lalo po sa init weather ng panahon condition. natin Tama ngayon. po. Grabe. Weather condition po natin ngayon. During the event, na-foresee po namin na ang magiging heat index would be around 37 degrees to 42. So, nag-prepare din po kami dyan. We advised our participants na magdala ng payong, umbrella, rain or shine. Yeah, Yes po, para maging prepared. And siguro, stay hydrated. Yeah. Para maiwasan po yung pagkahilo, yung mahihimatay during the event dahil sobrang init po talaga. We have collaborated po with the BFP or the Bureau of Fire Protection. And according to them, magsasagawa po sila if necessary ng misting. Yeah, makakatulong po na malaki yun. So, para nung sa ganun, hindi po ganun kainit. Possible din po na umulan dahil yesterday, nag-start po yung ulan. Yes, may tayong localized thunderstorm. Yes po. So, ayun nga po, we advise them na magdala din ng payong. We expect na umaraw, pero baka po kasi umulan. Yes. Pero, kung ako po ang tatanungin, yung ulan, parang hindi po siya magiging problem. Yeah, Parang it will be a solution para maiwasan po yung matinding init. Yes, oo. So, bukod sa preparation ninyo when it comes, syempre number one yung safety nila, no? Yung readiness natin in case na may mangyari. So, yung saan ba i-house itong ating mga athletes? Yes po. We have 21 delegations. So, meron po tayong 21 billeting quarters sa mga schools. Ano na po sila? Hiwa-hiwalay na po. So, per city or municipality, meron po tayong host na school na mag-house po sa kanila. Sa billeting quarters po, of course, Kumusta? meron po tayong... Siyempre, kailangan maayos, and I believe talagang yan naman yung ginagawa po ready natin. po tayo sa ating mga billeting quarters in coordination din po with the municipality. Nagtayo din po tayo doon ng mga comfort rooms. Yeah, additional. Yes po, additional. Sa lahat po ng billeting quarters. Also, hindi po natin may iwasan kasi na magkaroon ng incidents. So, nag-assign po tayo dyan ng 2 members of the Philippine National Police. So, in coordination with the Tarlac Police Provincial Office, yes po, yung Colonel security and Miguel safety. de Guzman. Tama po yan. Also, meron po tayong inassign na representative from Learners' Rights and Protection Office. Para if ever man na magkaroon ng incidents of bullying, physical violence, meron pong mapupuntahan. May mapagsusumbungan. From the DepEd na mismo Yes yan, po, from attorney. DepEd na po yun. Okay. Ito naman pong ating mga Learners' Rights and Protection representatives, they are, naman po, very much oriented. So, i-apply po nila yung 4 R's natin dyan, yung recognize the incident, record the incident, Yes, report the incident, and refer the matter. Para ma-address po natin. Agad-agad. Yes po, immediate response po kasi ang kailangan. Yes. Sino bubuo nitong Learners' Right and Response Meron natin? po siyang committee, pero sa amin po sa division level, it is headed by Sir Candelaria. So every billeting quarters meron po tayo. Yes po, may desk po doon. Saan po yung mga billeting quarters natin? Pwede nyo i-mention dito sa atin? Different schools. Meron po tayo sa city, meron din po sa province. Actually, pwede po nilang i-access yung information doon sa ating website. The website is 2024claraa.com. So, everyone can access that website. Click lang po nila doon yung billeting quarters, and then makikita na po nila yung kanilang designation. Naku, cover ng RTV yan, hindi CTC.
Yes po. Okay. So, nabanggit mo kanina, attorney, ang ating mga delegates o provinces na kasama, ilan po? 31 po. Ang 31 ating delegation. Yes delegation. Okay. From what provinces? Dito po sa Central Luzon. Central Luzon. Yes po. So, may Bulacan tayo dyan. Meron po. Meron tayong, syempre, Tarlac, Bataan, Zambales, Yes po. Subi, di ba? Meron po. Kasama ba yung, of course, Cabanatuan, Nueva Ecija po, ano? Yes po, opo. So, ayan, ako, dapat magaling dyan at magpapakita ng gilas ang Tarlac Province at Tarlac City. Di ba, opo. attorney? Okay. So, for the opening, sino magiging guest natin? Wala pa? syempre, Pinaplansya pa? Opo. Pero, we will be honored na sa pagdating po ni Vice President Sara Zimmerman Duterte, who happens also to be our Secretary of Education. Yes, oo. So, ayan po. At, nako, April 28, 1 p.m. po. 1:30 p.m. 1:30 p.m. Opo, maganda po ang magiging opening ceremony. Meron Abangan po tayong natin. marching band Yes, exhibition, oo. cheer dance exhibition, mga banda po natin nandiyan. Magkakaroon din po tayo ng pyro musical display at saka ng drone show. Wow! And the Drone iconic show. lighting of... First time yata yung drone show, di ba? Yes po, yes Oh. po. Meron din po yung, syempre hindi naman mawawala po yung iconic na lighting of Friendship Cauldron. Yes, oo. So, drone show, baka gabi yun, attorney? Siguro po, Oo, gabi para yung ilaw ma-appreciate po natin. nandun. Oo. Yes po. Just like yung nangyaring dito sa New Clark City natin, napakaganda. First time ko makapanood ng drone show. Anyway, so, ano po, paano yung mga, i-ask ko lang, yung mga reporters natin from Tarlac Province and Tarlac City. Yes So, paano yung coordination sa pagko-cover po dito sa ating Clara Actually, 2024? Yes po, meron po kaming mga committees. Yes, oo. We've established various committees. Meron po tayong logistics committees, safety, security committee, medical health committee. Yes. Halos lahat po nilagyan namin po ng committee. And basically meron po tayong command center. Yes. So ang Saan command po yung command center natin? doon po siya situated sa TRP. Sa TRP na Yes po po. yun. So any issue or concerns na hindi ma-resolve doon sa venue, pwede pong i-direct agad yan sa command center and we will immediately respond doon sa kanilang concern. Okay. Alam niyo po, dapat information dissemination number 1 din kasi sabi nga natin after 10 years mag-host correct. tayo rito. Yes po. So, kanino kami makikipag-ugnayan? Sa command center muna? Sino in charge on info dissemination or pwede ba may mga press releases na para, di ba? Yes po. Ma-disseminate po agad-agad sa mga reporters or sa mga diarista? Actually, meron po kaming ginawang card, media advisory, so that alam po ng media kung sino ang kanilang kokontakin. Yes, pagdating oo. po sa any information ng about sa Clara. Also sa website, nandyan po actually lahat. Lalabas po lahat doon yung Yes mga press po. releases nyo. Not only Okay. po yung aming Oo. mga press release, but also the persons in charge doon sa various committee. Nandun po ang kanilang buong pangalan, litrato, at ang kanilang contact oo. number. Okay. 2024claraa.com? 2024claraa.com. Tama po. Yes, okay. So, ayan po, kasi alam niyo naman, bilang nasa tayo, sa info dissemination, Yes po. kailangan hindi lang province-wide and even Of other course. provinces, malaman nila kung ano yung mga updates natin That's dito. correct. So, ano ang, bukod dito, sir, sa opening, ano pa ang inaabangan natin for our Clara at 2024? Well, we really look forward sa ating mga student athletes para i-showcase nila ang kanilang athletic talents and of course their achievements. So magkakaroon din po kasi ng awarding ceremony. Yes, So of abangan. course. Oo. So siguro the last day of ano na yon, May 6? Possibly po. Possibly. Possibly. Oo.
saan natin gaganapin yung awarding ceremony, attorney? Doon na rin, TRP? Doon po sa JV Sports and Okay. Recreational Complex. So, abangan po yan. At, syempre, magtatagisan po ng galing, ball games, etc. na Yes binanggit niyo po po. kanina. Matanong ko lang, the last na mag-host tayo, pang ilan ba tayo? Hindi naman tayo, di ba, na pag-iiwanan, di ba, Yes attorney? po. Oo. Ang last po kasi is Bulacan. Bulacan. Last year, yes Oo. po, 2023. Then sumunod parang tayo umangat tayo ng umangat 'Di ba, Christian? Oo, umangat tayo ng Or umangat Zambales ba? Zambales. So abangan po at syempre ang Tarlac at Tarlac City ay aangat na ng aangatan for this. Ano ba ang inaasahan natin for the closing ceremonies, giving awards o syempre, 'di ba, attorney? Yes po, magkakaroon po of course ng awarding. And hopefully meron darating na Yes. iconic VIP, figure okay. para sila po ang mag-a-award. Yan po. So, yung mga viewers and listeners natin, syempre, bawat school, may pasok po ba? Yan ang number one na nila, tanong during this Clara, may pasok po ba tayo? Mag-declare ba ng walang pasok ng ilang araw o hindi naman? Or they have to support kasi, yung mga players from Tarlac City, Tarlac Province, ano po ang... Yes po, actually meron po tayong pasok during this event. Okay? Meron po kasi tayong tinatawag na no disruption of class policy na hindi naman po natin pwedeng i-violate. So, diretso lang yun po yung klase at the same time na kinakandak po yung Clara event. Hindi naman po same yung yung playing venues. Yes, oo. So, sa ngayon, meron ba tayong, mga transportation for yung mga gustong, di ba? Bukod sa mga private vehicles nila, meron ba tayong transportation po? Yes po, Baka gusto actually, niyong meron i-announce dito saan sila pwede sumakay. Alam naman natin, walang kanya-kanyang sasakyan din yung mga ibang, hindi lang dito sa Tarlac Province and Tarlac City. Yes po, actually meron po tayong transportation committee. So Yun, magpo-provide po very ang good. Department of Education and the Provincial Government of Tarlac ng sasakyan para sa ating mga delegates. So doon din po sa website, actually makikita na po doon Lahat yung na, mapa. Opo, Yeah. from the billeting quarters to the playing venue and to the TRP para sa opening ceremony. Nandun po lahat, anything that you can think of, nandoon na po. Meron din pong dinagdagan po kasi namin yung website ng search function so that you could easily navigate. Yes. How about yung mga pwede bang pinayagan ba ng Tarlac Province and you, the DepEd, na magkaroon ng food stalls? Di ba? Kasama yan sa Clara? Yes po, actually, meron po talaga mga food stalls. Just in case yung ating mga students hindi nakapagbaon or naiwan ang baon, meron po silang pwedeng bilhan ng kanilang mga pagkain doon sa mismong playing venue. Wow. Pero just a reminder, pagdating po kasi sa billeting quarters, we discourage po yung pagbili ng food sa labas para maiwasan po natin yung untoward incident na Yes. baka may Oo. ma-food poisoning, di ba? Tama. Ma-postpone yung kanya or Yung kanyang ma-default laban. yung, Oo, yung kanyang laban. Yeah. Opo. Pero still, meron naman po mabibili. Meron po. Most Okay. definitely meron po. Yeah. Actually, may area na po sila doon. So, kumpleto na. About, lahat yata, nandun na, no? Different Actually po. committees, ayan, ano? So, attorney, baka meron ka pang gustong i-add na hindi ko na itanong, go ahead lang po. And of course, syempre, yung ating, so busy na rin yung ating SDO. Yes, opo. Talagang exciting po itong ating Clara. And this event, the significance is for our student athletes to showcase their athletic talents. Well, beyond the scoreboard, this would bring about a sense of camaraderie and
promote healthy competition and Yes. sportsmanship. Mm-mm. If you ask me, I think this experience would contribute greatly to the development of their personality and character as well. Mm-mm. So, ayun po. Yes, tama po yan, ano, kasi ano lang, friendly competition lang with other provinces, yun gusto natin mai-promote, ano, although bata-bata pa ako talagang isa na ako sa nagko-cover sa Clarаа po, sa other provinces. Yes, attorney. At talagang pinupuntahan po natin yan, the opening at saka yung closing ceremony. So now, napakalapit na, after 10 years, mag-host na naman po ang DepEd Tarlac and the Tarlac province pa rin po natin. Okay. Tama po. Any message na manggagaling po sa ating SDO, ang ating school division superintendent from the province, Tarlac province, si Doc Malyari? Yes, opo. Our schools division superintendent, Dr. Ronnie S. Malyari, would like to extend yung kanyang thanks para sa mga sumuporta po dito sa ating event, lalong-lalo na sa various government agencies, sa Philippine National Police, to ensure safety and security, sa ating BFP, lalo po sa panahon natin ngayon, kailangan po natin ang BFP. Also sa ating Disaster Risk Reduction and Management Office. And most Sir especially Marvin. po sa ating Provincial Government of Tarlac, Governor Susan Yap. Yes, opo. At hindi ba natin natap ang kasundaluhan? Di ba tutulong ang kasundaluhan natin dito? Dominic? Nag-send po kasi kami ng proposal and we are still waiting po. Yes, so matagal-tagal pa naman Opo. Pero most definitely para mapaigting pa ang security and safety ng mga playing venues, ng mga billeting quarters, makakatulong po kung nandyan po ang suporta ng ating mga magigiting na sundalo. Yes, tama yan. Collaboration po ito, no? And of course, the force multipliers natin, yung mga tanod dyan. Of course, nandyan pa rin po yan. Of course, ano? may participation po sila. Yes, happy morning. Mukhang meron, balikan mo lang, Aldrin, ano, yung mga viewers and listeners natin. Maraming salamat po sa laging pag-antabay. Attorney, baka naman meron pa tayong, may gusto ko pang idagdag bukod sa pagpapasalamat niyo po sa mga different agencies, ano? Ay, go ahead lang po. Just a quick reminder po. I'll make it quick na lang po. Yeah. Sa ating mga young athletes, mga participants and delegates na stay hydrated dahil init po na panahon. Siguro appropriate clothing. Po tayong mag long sleeve ng makapal. Yeah. Para iwasan po natin ang incidental heat. And yun nga po, as I've mentioned a while ago, magdala po tayo ng payong. Rain or shine, magagamit po natin yan. Yes, tama po yun, ano? And ayan, at yan na po yung mga updates and the preparations natin for our 2024 Clarаа na gaganapin dito sa Jose Villap Recreational Park. So, thank you so much sa Attorney Dominic Oswald Halili sa pagbisita kahit napakaaga. Thank you very much din po for having me here. Oo. Maraming Sabi ko nga salamat. kay Christian, baka pwede pa sa TV kung may kung meron ka pang time, total 28 pa lang naman ito, pwedeng pasyal pa rin sa TV. Yes po. Sa We RTV. can arrange naman po. I am very much willing naman din po na Yes. makipag-cooperate. Okay. So, Attorney, thank you so much. Thank you Regards very na much lang kay Doc Malyari. Thank you po, makakarating po. Okay, so ayan yung ating napakagandang balita po natin, ano? Dahil mag-host na naman po ang Tarlac Province, of course, sa panguna ng DepEd, the Tarlac Province in collaboration po with PNP, with the Bureau of Fire, at syempre po different LGUs natin, 17 towns in Tarlac City. So, ayan po. Maraming salamat. Ayan, nakapost po rito yung inyong FB page 2024 Claraa, www.2024
ano yun? Claraa.com. Yes, Tama po. yun, Attorney Correct po. Dominic? Tama po siya. So, ayan po. Sa lahat ng mga impormasyon, punta lang po kayo dyan sa website na yan. FB, meron tayo dyan. Attorney? Meron din po. Meron din ano po yung FB natin? 2024 Claraa din po. Oh, Search lang ayun. po nila. Search lang po yun. Lahat ng mga gusto nyong malaman, nandun na po. So again, maraming salamat. Thank kahit you very na much din napakaaga. po. Christian, ano? Okay lang, sabi ko, much better kasi, di ba, ang Tarlakenyo, province-wide po kasi talaga Yes, napapanood at of course. napapakinggan. So, thank you po, Attorney Thank you very Dominic. Ayan, Christian, maraming salamat. So, do standby lang po at babalikan natin ang TC Patrol. Radyo Pilipino. Sumasahib na kawis. Bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino, sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYN 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYN 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYN 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan
on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at morning po. At syempre, si may kumare, si kumusta na kayo? Namimiss ko na kasi sila eh. Si Kapaix, ayan, Maring Nera and everyone, Tita Hermes, Sir Frank, at syempre si friend Emma Laureta, iba't ibang mga bayan, hindi lang po dito sa Tarlac City yung mga listeners natin. Pero tayo dyan sa may Pura, dyan sa Barangay Linaw, Pura. Kumusta na po kayo? Mga farmers natin from Victoria, ayan, mga senior citizens natin. Aldrin, okay na ako dito. Oo. Itong mga bata siguro okay na rin sila, kasi baka need ka nila doon. Okay lang di. Thank you so much, So, ayan po yung napaka-komprehensibong panayam natin, kay Attorney Dominic Oswald Halili, ang Legal Officer 3 ng DepEd Province, Tarlac Province DepEd. Eto, makikikumusta muna ako dito sa aking mga kasama rito, dahil mukhang kailan matatapos yung ninyo, immersion o yung inyong training dito, Marvin and Winona? Mga this week po. This week, hanggang Friday pa. Yes. Ayan, at least iba yung naranasan nila, Aldrin, di ba? Ikaw, Aldrin, nakapag ka na ba? Na-interview ka na sa radyo? Hindi pa, Puro sidekick na lang Sila yung mga IT natin, syempre, si Kuya Sito, si, dyan sa may Barangay BB, Ellen, kumusta ka na? Yung napakagandang wife ni, syempre, si Gino. So, busy na rin si Gino dyan sa may Barangay BB. Okay. So, kumusta? Itong dalawang ito, sila po yung nag-cover, Diyan sa ating trade fair, diyan sa Tarlac City. Kumusta naman yung naging trade fair natin? Ano ba yung mga masasarap na mga pagkain doon na ibinibenta? Ayan. Si Marvin muna. Masasarap po at saka madami po talagang pagpipilian ng pagkain po doon. Tapos may nakain po kami na tawag po ata yung mga Korean food po. So, hindi lang pala yung ating mga produkto from Tarlac City, So, oo nga naman, kasi sikat na rin, competition na rin yung mga pagkaing Koreans, na talaga namang gustong-gusto naman natin ngayon. Siyempre, iba yung pagkain dito sa ating bansa, at na-introduce na po yung Korean foods natin plus yung mga from the Japanese foods, di ba? Gustong-gusto na rin natin yan. Okay. So, ano naman ang naging ambience natin, diyan sa Espinosa Street
sa trade fair natin? Ano yung pwede niyong maibalita sa ating mga viewers and listeners nung time na kayo ay mag-cover doon? Na-enjoy po namin, Miss Leng. Yes, syempre. Tsaka new experience din po namin. Lalo na po, interns po kami and magandang po experience po nangyari din po. Wala bang nagsabi sa inyong, ay, ayoko magpa-interview, nakakahiya? Wala naman bang gano'n? Wala naman po. So talagang willing sila, no? Maganda yung response nila, no? Alam nyo, yun yung napakagandang experience po na naranasan itong mga interns natin, itong mga batang ito. Senior high school na kayo? Yes. Pagdating ng syempre senior na, no? Parang second year college na kayo. So, ano ang tutuloy-tuloy nyo sa, of course, Yes, college? So, anong gusto nyong kurso? Ikaw? Fashion design po. Wow naman, tamang-tama. Akmang-akma kay Marvin, ano? Ikaw, Winona? BSBA po. Bachelor of Science? Business Accounting. Business Accounting. Wow. Pagdating ng panahon na ng ikaw, sinong gusto mo, Marvin? Sino tinitingala mong fashion designer ngayon? Si Terry Mugler po. Hindi ko yata kilala yun. Isa po siyang international Yes. fashion design po. Oo. Ano naman yung mga sikat na mga dinidesign ni sino na? Terry Mugler po. Si Terry. Yung parang super liliit po na waistline, yung kahit hindi na po makahinga yung mga... Talaga? Opo. Ganun ang gusto mo? Super liit na waistline? Hindi na kumakain yun, Aldrin, ano? Aldrin, hindi ka pwede dun, eh. Joke lang. Yung aking partner na IT. Ganun mag-design si Terry? Yes po. Grabe! Sino yung kanya mga model? International? May Yes. Filipino model? Filipina model siya? Sa recent po, yung Filipino queer po, si Lucrecia po. Nag-model po siya. Talaga? Si Lucrecia? Yes po. Hindi ko rin kilala. Marvin. Yung mundo ng fashion design, ano? Model si Lucrecia dito? Yes po. Oo. Hindi siya artista? Hindi po. Oo. Anong itsura ni Lucrecia? Maganda naman po siya. Matangkad? Yes po. Tapos parang skinny, ano? Yes po. Yun yung mga yung maliliit na bewang, skinny. So, ilan ang waistline nun? Hindi ko lang po siya. Kasi yung butot balat, yun ang skinny. Yes. Okay. So, si Winona naman, na iba yung gusto pala ni Marvin. Akala ko may magsasabi sa inyo, gusto ko pong maging announcer na kamukha ninyo. Yun pala, hindi. Alam niyo po, itong mga natin, itong mga estudyante natin, hindi lang naman for broadcast ang gusto nila, hindi naman para sa dyaryo or whatever. Pero at least, di ba, naranasan nyo yung gumawa ng news, mag-voice over, etc. Di ba? Lahat na-experience, matututo kayo, mag-DJ, di ba, magbalita, mag-newscast. Si Winona, bakit gusto mo yung BSBA? Yung lola Magaling ko, ka sa math? medyo lang po. Yung lola ko po kasi, teacher po siya ng accounting. And pinapapursue niya po sa akin yung accounting. Yes, oo. Nasaan na si Lola? Wala na po siya. Ay, okay. Oo. Nasa heaven na si Lola, no? So, Marvin, anong barangay mo? San Nicolas lang po. San Nicolas, napakalapit. Marami tayong listeners dyan. Batiin mo sila. Pinabati ko po yung mga kabarangay ko po dyan sa may San Nicolas. Anong block ka? 5 po. Block 5. Saan ang block 5? Dito lang po. Sa may kanto lang po dyan. Saan papasok? Doon sa may papuntang harapan ng mga bangko doon? Papasok ka Opo. doon? Yes, Sa may block Fusion 5. po. Anong family name mo? Salazar po. Salazar. Oo, meron akong dyan Kaso nasa Canada na sila. Si Ate Laura Gomez. Yung pamilya Gomez. Ayan. Madaya si Ate Lau. Hindi niya ako nadalaw. Bumalik na siya ng Canada. Ayan, si Kuya Danny din, na nandyan na sa Canada. So, Winona, anong barangay mo naman? Sa Aguso po ako.
Aguso. Sino kapitan nyo? Si Rivera po. Si Kapitan Rivera. Hindi ko po alam yung name, pero yung apelido po. Rivera. Rivera. Yes, oo. Parang sa kanto lang ang bahay ni na Kapitan Rivera. Parang ganun. Ano po, iba po silang sa Dalaya po, tas Aguso. Oh, okay. Ayan, ano? Kumusta naman ang barangay Aguso, Winona? Okay naman po, Anong okay? Saan siya okay? Ngayon po, meron po silang liga. Oo. Papaliga po sila. Kasi fiesta po noon. Kailan ang piyesta ng Aguso? This April yata. Ang piyesta ninyo. Hindi ka ba nagse-celebrate ng piyesta? Hindi mo alam yung date? Hindi mo. Joke lang. Don't worry, hindi kami magiging piyesta. Hindi, joke lang, Winona. Okay. So, ano ang kinabubuhay ng ating mga kabarangay dyan, Winona? May mga nagtitinda po dun sa Yes. Bukod sa pagtitinda, barangay din yan? Marami rin ba mga bukid dyan? May mga farmers tayo? Opo, pero konti lang po. Konti lang, ano? Oo. Saan ang pinaka-boundary ng Aguso, Winona? Hindi ko rin po alam kasi. Pero anong block ka? Sa may Landingville po kami. Nasa subdivision kayo? Okay. Pero diyan ka na naipanganak? Hindi. Kaya pala. Anyway. Sa Nicolas, kumusta sa Nicolas? Sino kapitan mo dyan, Marvin? Hindi ko po sure. Ay, nako. Hindi ka ba bumoboto? Hindi pa po. Mga bata pa to. Ilang taon? 18 po. Kaka-18 lang. Kaka-18 lang. Si Winona ganun din. Okay. Oo. Ano naman kinabubuhay ng mga taga-Black 5 dyan, Marvin? Marami pong tindahan po dun sa Black 5. Tsaka kainan din po. Oo. Commercial area din kasi yan, no? Tsaka alam naman natin, may mga empleyado din, ano? At walang bukid dyan. Wala. Siyempre, puro sementado ni Aldrin. Diyan kami bumibili ng ng mga ulam. Anyway, so, ready na ba kayo? May mga news na tayo dyan. Yes. Ipapasok natin sa sponsored news, ha? Okay? So, mga kapinoy, mga kabahagi, dito pa rin sa TC Patrol, may 5 minutes kami dahil mamaya, 8:30 sa RTV Tarlac Channel 26 po kami, ha? At live, naka-streaming din kami doon, YouTube, FB, TV na tayo. Okay, yun muna po. And the symbol of our station, DCTC. Kuya Sito, ACS tayo. 15 minutes, makalipas po ang 8 ng morning. Ang oras na ito, hatid ng ACS at sa ating balita, hatid ng ACS. Para sa Tarlac updates, to see is to believe. Magandang balita ang handog ng isinasagawang inspeksyon para sa ginagawang Tarlac City General Hospital ngayon sa Barangay Binauganan mula sa lupang donasyon ng New Tarlac Realty Co. Incorporation. Unti-unti na ngang binibigyang buhay ang matagal ng pangarap ng ina ng lungsod para sa kanyang nasasakupan upang mabigay ng kasagutan ang mga alalahanin ng ating mga kababayan pagdating sa usaping kalusugan bilang ang pagkaka-ospital. Kaagapay ang mga mabuting senador at mga kababayan na may mabuting loob na magpaabot ng kanilang tulong, donasyon para sa pagsasakatuparan ng proyekto. Magbibigay asa lalo na sa mga mahihirap nating kababayan na makatanggap ng regalo mula sa alkalde upang mag-avail ng ganap na libreng serbisyo sa ospital. Maraming salamat muli sa tulong donasyon ng mga sumusunod na senador. Senador Bongo na nagbigay ng 25 million. Senador Joel Villanueva na nagbigay ng 100 million. Senator Pia Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano nagbigay ng 100 million. Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel na nagbigay ng 100 million at Senator Sani Angara na nagbigay ng 200 million. At yan ang ating balita, hatid ng ACS. Kabahagi mo, Radyo
Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Gaspi, DWRN 657 Naga, DRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozap, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Pinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, YRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang. Yes, balik tayo sa TC Patrol. Maraming salamat, Marvin, sa iyong balita. Talaga naman, ano? At sana showbiz chismis tayo, ano? Anyway, until Friday pa kayo, eh. 20 minutes, mga kapinoy, makalipas pa rin ng 8 ng morning at ang oras na yan natin pa rin ng ACS. Balita mula kay Winona. Para sa national news, Piston, kasado na ang 2 araw ng tigil pasado. Kasado na ang gagawing malawakang transfer strike sa Abril 29 at 30 ng grupong Piston. Ayon sa Piston, Secretary General Ruben Bailon na kahit na matapos na ang deadline ng consultation sa Abril 30 ay patuloy silang papasada. Kamakailan ay nagtungo ang grupo ng Korte Suprema at nagsagawa ng kilos protesta. Iginiit ng grupo na ang consolidation program dapat ay voluntaryo at hindi ang gobyerno ang didikta. Umaasa rin ang nasabing grupo na maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court para pigilan ang PUV modernization program. At yan ang ating balita, hatid pa rin ng ACS. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZL 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Magete, DXCO 1044 Cagayan. Oy, ayan, ako talagang mabunga, malaman ang ating Wednesday for RTC Patrol. At abangan po, may, ano na ba,
Marvin, pakitaas mo nga. Yung DOH natin, program, First Tuesday is May 7. Ayan. Kumusta, Santa Luzon? 10 o'clock to 10:30 po yung ating program ng Department of Health. Nagpapasalamat tayo sa DOH for another partnership na naman po. So, kung meron kumusta, Santa Luzon, sa FB Now, sa DCTC and FB streaming din sa DCTC Radyo Pilipino. Yung mga na nanonood po, isi-share naman po namin ito sa aking FB page, pati sa FB page ni Aldrin, isi-share po siguro pati sa FB page ni Kuya Sito, para marami po mga impormasyon na may kinalaman sa ating kalusugan, number 1 kasi ang kalusugan natin. At syempre nagpapasalamat din po kami hindi lang sa DOH, sa SSS. Bukas naman 9 to 10 yung usapang SSS natin po, And salamat at ang ating SOCMED team ay dadalaw po dyan. Yung food trip ni Juan, si Lil Vinci, ay dadalaw po 10 ng kanyang team dyan sa Dampa Seafood Restaurant and Catering Services. Ma'am Gemma Alicia Ocampo, maraming salamat. Ate Tess, thank you so much po. At syempre, ito yung episode pa rin po ng food trip ni Juan. Naku, ano ba yung masasarap na mga pagkain dyan sa Dampa Seafood Restaurant and Catering Services na sa MacArthur Highway po yan, So, ano ba yung mga best-seller food nila? Malalaman, abangan po, hindi lang po sa 1FM FB page, sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac din. Saan pang page, Aldrin? 1FM. Okay, sa 1FM nga, Then, RTV, FB page, sa DCTC rin po, abangan po ninyo ang food trip ni Juan na dadalaw po dyan. Titikman yung mga masarap na mga pagkain ng Dampa Seafood Restaurant and Catering Services. Ayan, para magpa-cater na kayo. Any occasion, pwede po dyan. At meron din silang eat all you can. Hindi ko lang alam kung kailan, pero alam ko Wednesday, wala po sila. Yun ang nabanggit sa akin ng kanila pong napakaganda at napakabait na Operations Manager, si Ma'am Gemma. Ayan, si Gemma Alicia, si Ocampo po. So, mamaya po yan. Ayan, dadalaw po itong si Lil Vinci, ang ating napakasikat na DJ sa 1FM. At siya po, yung food trip ni Juan. Marami po siyang pinupuntahan. Hindi lang po yung mga restaurant. Marami po, marami siyang dinadalaw. At yan ay talagang isa sa mga itinataguyod po ngayon ng ating Radyo Pilipino Media Group o itong 1FM. Ayan sa kabila. At syempre, yung FB page po nating DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Ayan. Aldrin, yung natin, interview kay attorney, pwede natin sa RTV and DCTC. Yung kahit na one-liner lang, Thank you, Aldrin. So, again, syempre, hindi magpapatalo itong aking mga partner dito. Ayan. At, nako, ito na siguro yung first and last day nyo dito sa TC Patrol. Hindi na kayo pwede ng Sabado kasi online ako eh. So, your message sa ating mga viewers and listeners, si Winona muna. Thank you so much po, Miss Leng, sa opportunity po na welcome. Dito. At saka po, sa mga viewers, thank you po sa panonood dito sa... And listeners. Oo. Napapakinggan tayo sa DCTC 828 kHz at napapanood sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Marvin? Una-una, gusto ko po magpasalamat kay Miss Leng para sa opportunity po ito. And also sa mga viewers and listeners po natin dyan, maraming salamat sa pakikinig sa amin. Yes. Kinabahan ba kayo? Yes. Medyo po. Medyo? Oh, yan. Tama lang yan. That's normal. And syempre, sa pangalan po ni Attorney Dominic Oswald Halili kanina dun sa aking interview with Christian. Sila po yung
DepEd Tarlac Province, si attorney po, siya yung legal officer 3 ng DepEd. And syempre, Kuya Sito, maraming salamat at kasama pa natin mamaya sa Good Morning Tarlac over RTV, FB and YouTube. Aldrin, thank you. Syempre si Gino. Viewers and listeners, maraming salamat sa lahat na nagdiriw ng kanilang birthday. Advance na. Mami Christy, advance happy birthday. So this is Lang Lopez Tiamson po. Tuloy-tuloy pa rin tayo mamaya at Simon over our station DCTC. Bahagi mo radyo saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino, sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539. At ang oras na ito, hatid pa rin po ito ng ACS, and this time, dumako na po tayo sa ating balita, hatid pa rin po ng ACS. Sa kabila ng pagtutol ng China sa Philippine Maritime Zones Law na pirma na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. po ang hinihintay. Ayon kay Senator Francis Tol Tolentino na siyang may akda nito na hindi po mapipigilan ng Pilipinas sa pagpapatupad ng nasabing batas. Anya, itinatakda nito ang mga hangganan ng pandagat na teritoryo ng Pilipinas, ang dulo ng territorial sea nito, ang simula ng magkadikit na zona, at ang dulo ng seabed hanggang sa exclusive economic zone po nito. Binahagi niya na ang pagpasa ng Maritime Zone Law ay hindi lang po katapusan dahil isa pang batas, ang Archipelagic Sea Lane Law ay dapat na maipahayag. Dagdag pa niya, tutukuyin nito kung saan dadaan ang mga domestic and dayuhang barko sa kanilang pagtawid sa karagatan ng Pilipinas. Ipinaliwanag pa niya na ang Maritime Zones Law ay pinagtibay ang sinasaad na UNCLOS o United Nations on the Law of the Sea na ang Pilipinas ay may sovereign rights. Sa madaling salita, ang mga Pilipino ay maaaring mangisda sa loob ng EEZ, magkaroon ng domain sa ibabaw ng seabed at sa ilalim ng lupa, at mag-explore, mag-exploit at magsagawa ng scientific activities. At yan ang ating balita, hatid pa rin ng ACS. Bahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino, sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC